Hoy, kumusta? 5 na minutong lumipas. Ayaw ko na. Hoy, ano naman yan? Bakit biglang ayaw na? Sinabi kong ayaw, ayaw na talaga. Hoy, hoy. Kung ayaw mong kainin, ako na lang ang kakain, okay? Ginoong Xiao Changsheng, no, yung huling bayad sa puntod para sa inyong ina, hindi pa naihuhulog. Kung mapapaliban ka pa, baka hindi na namin kayo mapagdaanan. Huwag muna kayong mag-alala, bigyan niyo lang ako ng isang araw. Sinusubukan kong makahanap ng pera, hoy, hoy. Bakit ba ako napakasampalad? Tumayo ka na, Shenner. Inay, 1,000 taon na tayong hindi nagkita. Nga, aking Shenner. Maraming taon ka nang napakadaluhasa sa mundo. At oras na para bumalik ka sa langit. Sa hating gabi mamaya, pumunta ka sa templo ng Cheng Huang. May sasundo sa'yo para ibalik ka sa pambansang Diyos. Hating gabi mamaya sa templo ng Cheng Huang. Suking, bakit ka ba ganon? Hindi ka marunong? Ang pamilya Zhu ay isang mayamang pamilya. Pinapakasalan kita sa kanila para sa iyong kapakanan. Anong ayaw mo? Ang ganda. Tatay, pinapakasal mo ako kay sukuan na matandang lalaki. Hindi ba't itinutulak mo lang ang iyong anak na babae sa apoy? Ate, ang pag-aasawa ay desisyon ng magulang. Ang kasal na pinagkasunduan ni tatay, bakit mo tatanggihan? Hindi tayo pareho. Alam ko kung ano ang kahihiyan. Ikaw. Masamang anak, sabihin ko sa iyo, ngayon, magpakasal ka man o hindi, kailangan mong magpakasal. Kung pipilitin mo pa ako, susugod ako sa pader at magpapakamatay. Ikaw. Sig. Kung hindi ka magpapakasal sa pamilya Zhu, ipapakasal kita sa delivery boy na ito. Kahit ipakasal ako sa isang delivery boy, hindi ako magpapakasal sa matandang lalaking iyon. Ikaw. Hindi ba't ang pamilya Su ay mayaman? Anong klaseng tapang yan? Maraming tao ang nananakot sa isang babae. Tatay, gusto kong pakasalan siya. Nababaliw ka na ba? Kung pakakasalan mo siya, saan ko ilalagay ang mukha ng pamilya Su? Paano mo ako papakasalan kay sukuan? Ang matandang binatang iyon? Magiging proud ka ba sa mukha mo? Sige, pakasal ka sa kanya. Huwag ka nang pumasok sa pinto ng aming pamilya Su. CJ, Walang mamahalin kotse o mansyon kapag pinakasalan mo ako. Motor lang. Sigurado ka ba? May sikreto ako. Gusto mo malaman? Ipikit mo ang mata mo. Sige, buksan mo na. dito ba tayo matutulog ngayon? Ang mahal ng bahay sa Haicheng. Okay lang. Pag magkasama tayong magsikap, makakamit natin ang lahat. Ito. Paano mo nagawa? Ikaw ang pinakamabuting babae na nakilala ko. Ibibigay ko ang lahat para sa'yo habang buhay. Gusto mo ba maging asawa ni Xiao Changsheng? Mula nang unang kita sa'yo. Alam ko na.
Ikaw ang para kay Suking. Habang buhay, hindi ako magsisisi. Gusto ko. Ah, nga pala. May itatanong ako. Mahalaga ang bawat sandali ng gabi. Sa susunod na lang, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Young Master, oras na para bumalik tayo sa Immortal Realm. Sige, alam ko na. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Hintayin mo ako sa bahay. Esan, Maligayang pagbabalik ng iyong master sa Immortal Realm. Shinner, ibinigay sa iyo ng inang Rina ang Jade Thumbring, ang pinuno ng mga Diyos. Mula ngayon, ikaw ang mamamahala sa Immortal Realm at mamumuno sa tatlong mundo. Naibalik na ang lahat ng iyong kapangyarihan. Ngunit habang may kapangyarihan ka, kailangan mo ring magkaroon ng mabuting puso. Kapag bumaba ka sa mundo ng mga tao, ingatan mo ang iyong singsing. Itago mo ang iyong pagkatao. Tandaan mo ito. Huwag kang gagamit ng anumang mahika sa mundo ng mga tao. Kung hindi, masisira ang iyong katawan at kaluluwa. Ang Diyos ay bumalik, ang kapangyarihan ay sumasaklaw sa mundo. Inang Reyna, tapos na ang seremonya ng pag-upo sa trono. Kailangan kong bumalik sa mundo ng mga tao. Tapos na ang iyong pagsasanay. Bakit ka pa babalik? Inang Reyna, totoo na, nakapag-asawa na ako. Ang isang babae mula sa mundo ng mga tao. Toto. Talagang binigyan mo ako ng isang hindi inaasahang sorpresa, ina. Magiging lola na ako. Binabati ka, Diyosa ng Immortality Realm. Ang ating lahing divine ay palaging isa lamang ang pinagmulan sa bawat henerasyon. Kung makapagbibigay siya ng anak sa lahing divine, siya ay magiging isang dakilang bayani ng lahing divine. Halika rito. Maghanda ng magagarang igalo. Ang peach na ito ay nagdaragdag ng 500 taon ng buhay kapag kinain. Ang inuming banal na ito, isang patak lamang ang kayang magpagaling ng anumang sakit. Ang perlas ng gabi na ito ay isang banal na bagay ng lahi ng dragon. Kaya nitong baguhin ang araw at gabi. Shenner, dalhin mo agad ang mga regalo. Pumunta ka sa mundo ng mga mortal at sunduin mo siya dito. Tama nga. 7 araw na akong nakabalik sa Immortality Realm. Sigurado akong nag-aalala na siya ng sobra. Hindi lang 7 araw. Isang araw sa langit ay katumbas na isang taon sa lupa. Ang binibini ay marahil. 7 taon ka nang hinihintay. Naku, nakalimutan ko nga ito. Ay, Shenner, marami pang regalo na hindi mo nadala. Hindi pwede na pupunta ka sa mundo ng mga mortal na kakaunti lang ng dalang regalo. Mas mabuti na ako mismo ang pumunta sa mundo ng mga mortal upang sunduin ang aking mabuting manugang. kumain ka na. Inay, bakit tayo dito nakatira? Dahil dito. Ito ang lugar kung saan mahahanap tayo ng tatay mo. Halika. Inay. Kain ka ng isang subo ng pickled gulay. Halika. Dahan-dahan lang sa pagkain ha. Masarap ba? Xiao Changsheng, 7 taon na. Bakit hindi ka pa rin bumabalik? Anak, Inay, Lola, mabuting bata. halika, anak.
Kunin mo itong pera. Bumili ka ng pagkain para sa bata. Inay, hindi ka naman magaling magtrabaho ng paglilinis. Paano ko matatanggap ang pera mo? Ayoko, kunin mo. Kunin mo na. Suwansyan ang halong iyon. 7 taon na. Ni hindi man lang pinansin ang asawang natira sa kahirapan. Hindi man lang inalagaan itong napakagandang apo ko. Ano ba ang ginawa ng puso niya? Bakit ang tigas nito? Nararapat sa inyo ang parusa. Ano ba itong amoy? Maasim at mabaho. Malayo pa lang ay naamoy ko na. Ang dumi-dumi mong amoy. Anong ginagawa ninyo rito? Umalis kayo. Umalis. Akala mo ba gusto kong pumunta dito? Angkan ng Su. Malapit na ang 10 taong pagdiriwang ng pagsamba sa mga ninuno. Bilang anak na babae ng angkan ng Su. Ayon sa tradisyon ng mga ninuno, nararapat kang dumalo. Ayoko. Bakit mo hinampas ang anak ko? Suel, akala mo ba nakikipag-usap lang ako sa iyo? Bakit? Dahil ako ang ama niya. Dahil hindi siya gumagalang sa mga ninuno. Walang katapatan at paggalang, ako mismo ang babalik para hanapin ka. At naglakas loob ka pang hamakin ang aking dangal, ito ba ang anak na babae ng angkan ng Su? Nanay, Suking, bakit mo naman ginagalit si tatay? Talagang walang utang na loob. Tatay, sa totoo lang, wala namang saysay ang ginagawa mo. Kung talagang may utang na loob siya, hindi sana niya sinuway ang payo mo noon at nagpakasal sa isang pulubi. Di tulad ko, para sa pamilya natin. Nagpakasal ako sa ating mahalagang kapamilya. Kung kalahati man lang ng kagalingan ng kapatid mo ang meron ka, hindi ka sana napunta sa ganitong kalagayan. Kung noon ka nagpakasal sa angkan ng Zhu, siguradong hindi ka maghihirap. Tingnan mo ang kinain mo ngayon. Nakakahiya talaga. Ano ba, ate, ang hirap talaga ng buhay mo. Hindi pa nagtatagal ang kasal, tumakas na ang asawa mo. Tingnan mo ang buhay mo ngayon, anong klaseng buhay ito? Mas mabuti pa ang aso sa angkan ng Su. Tatay, 7 taon, hindi mo man lang ako kinumusta. Ngayon, pumunta ka rito para mang-insulto, may saysay ba? Suking, huwag kang magpakamangmang. Pinapunta ka ng tatay mo sa pagdiriwang ng pagsamba. Binibigyan ka ng pagkakataon. O gusto mo bang manatili sa ganitong miserable na buhay? Anak, baka dapat pumunta ka na lang. Sige, nanay, sumama kayo sa akin. Sig. Mga dakilang ninuno. Ako si Suwanshan. Nagpapasalamat sa malalim na biyaya ng mga ninuno. Ngayon ay sama-sama tayong mag-alay at mag-isip ng malalim. Idinadalangin namin na ang mga kaluluwa ng mga ninuno ay makapagpahinga ng payapa. Pagpalain ang aming angkan na maging masagana sa bawat henerasyon at aming ipagpapatuloy ang pag-alay. Aos pusong nananalangin, humihingi ng proteksyon ng mga ninuno. Ikaw si Suking, maganda ka pa rin. Sino ka? Ano ang gusto mo? Ako si Zhu Quan. 7 taon na ang nakalipas, muntik na tayong ikasal. Bitawan mo ako. Kahit may anak ka na ngayon, hindi kita itatakwil. Sa ngayon, isang pamilya na tayo. Ano ang sinabi mo? Hindi mo pa alam, di ba? Ako na ngayon ang bunsong kapatid ng asawa mo. Siya nga ang ating tagapagligtas. Suking, hindi kita itatakwil. Magsumikap tayo sa buhay. Iyon ang pinakamahalaga. Ano yan? Gagawin kitang masaya, sigurado. umalis ka, masamang tao. Matanda ka, sino ang nagsabing magkakapamilya tayo? Mga puno ng pamilya. Lumuhod at magbigay galang. Tumayo. Ang mga kasambahay, lumuhod at magbigay galang. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit hindi pa kayo lumuluhod? Pumunta ka roon. Bitawan mo ako.
Ayos lang, halika. Naku, mga plaka ng ninuno, bakit nahulog lahat? Huwag po kayong magalit, mga ninuno. Tiyak may nagalit sa mga ninuno. Nahulog ang mga plaka ng ninuno. Nagalit ang mga ninuno. Paano kung hindi tayo pagpalain? Sino kaya? Sino ang nagpagalis sa mga ninuno? Bilang mga ngalakal, sa pagtangkilik ng mga ninuno nakasalalay. Ang ating pag-unlad. Ngayong nagalis sila, tayo, ano ang mangyayari? Sino nga ba? Siya, ang batang ito. Nasa paligid lang si King Er. Ang batang ito ang nagdumhan sa dambana at nagpagalit sa mga ninuno. Hindi katanggap-panggap ito. Suwail na anak, ikaw ang nagpagalis sa mga ninuno at nakasira sa kayamanan ng pamilya. Hindi kita palalampasin. Umalis ka, masamang tao. Ano ang kinalaman namin sa nabasag na plaka? Itay, apo mo siya. Patawarin mo na sila. Babaeng nagpagalis sa mga ninuno, ang ganyang tao, ay hindi dapat tumasok sa dambana. Maapektuhan ninyo ang negosyo ng ating dalawang pamilya. Hindi ko kayo palalampasin. Kalokohan. Ang dambana ay para lamang alalahanin ang mga ninuno. At mag-alay sa kanila. Anong kinalaman nito sa negosyo at kayamanan? Wala itong kinalaman. Ang tagumpay ng pamilya, Su, ay dahil sa pagtangkilik ng mga ninuno. Humahap ka sa mga ninuno, dapat kang mamatay. Ina. Wala yan. Anong mga ninuno? Anong panahon na may pamahiin pa rin? Dugo ng pamilya so ang dumadaloy sa katawan ko, si Suking. Bakit hindi ako pinapala ng mga ninuno? Ano ang sinabi mo? Itay, mula pagkabata, ang dami kong hirap na dinana sa pamilya Su. Wala ba kayong alam? Kay Suyin, labis ang pagmamahal. Sa akin, para akong dayami. Malaki ang pamilya Su. Pero ako, si Suking, nabubuhay na parang aso. Ngayon, pati ang anak ko. Dapat bang magdusa ng walang kasalanan? Ang lakas ng loob mo. Malaking araw ng pag-aalay ito. Hindi kita papansinin. Lumuhod ka kaagad sa harap ng mga ninuno. Mag-ukod ng sandaang ulit. Bakit ko gagawin yun? Papatawarin ka ng mga ninuno sa iyong paglapastangan. Pumunta ka. Hindi ko kailanman nilapastangan ang mga ninuno. King Er. Wala, tayo na. Nabasag ang rebulto ng ninuno. Nagbabala ba ito sa pamilya Su? Na tayo'y magwawakas? Wala na. Nagalit na talaga ang mga ninuno. Huwag magalit, mga ninuno. Huwag matakot. Ilalabas na kita ni Mama. Sandali. Nagkasala ka ng malaking kasalanan at aalis ka pa? Hulihin siya. Mga ninuno. Paparusahan ko ang salarin pa sa inyo. Anak, Walang galang sa nakatatanda. Lumabag sa patakaran ng pamilya. Dapat parusahan ng latigo. Palo ka ng palo. Pero huwag masyadong saktan ang katawan. Kailangan ko pa siya. Yung pangalawa mo, hindi makabuntis. Dapat alam mo na ang dahilan. Walang hiya. At 30 taon ka nang nabubuhay, wala kang naitulong sa pamilya Su. At nakabuntis ka pa ng ordinaryong tao. Aminin mo ang kasalanan mo. ang pag-aasawa ay personal na kalayaan. Itay, ano ba ang kasalanan ko? Nagalit ang mga ninuno. Binibigyan kita ng pagpipilian. Kakasal ka ngayon sa pamilya Zhu. Magparami ka para sa pamilya Zhu. Para may kontribusyon ka sa mga ninuno. Baka patawarin ka pa nila. Alam kong may masamang balak ka. Papakasalan mo ako sa isang lalaking 80 taong gulang na. Papakasalan mo ako sa kanya? Tao ka pa ba? Kung ayaw mo, papatayin kita. Pupunta ka ba? May asawa na ako. Paano ako makakapag-ibang tao? Wala nang pag-asa. Babalik siya, sigurado ako. Tatay niya. Huwag mo nang bugbugin, mapapatay mo ang anak mo. Kung gusto mong manakit, sa akin ka na lang. Kung ngayon, para sa aming pamilyang Su at sa aming negosyo. Papatayin kita. Tigil. Kinger.
Chengsheng. Ikaw ba si Chengsheng? Ako ang may kasalanan kay Kinger. Ang tagal ko bago ka hinanap. Wala iyon, ang mahalaga'y nakabalik ka na. Chengsheng. Kinger, huwag kang mag-alala, nakabalik na ako. Mula ngayon, wala nang makakapang-api sa'yo. Sino siya? Ang tangkad niya. Parang pamilyar ang batang ito. Kinger, okay ka lang ba? Hayop ka. Bumalik ka pa pala. Walang kwenta. Sinong nagpabalik sa iyo? Umalis ka. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilyang Su. Kapag pumasok ako sa inyong templong Su, magigising ang mga ninyo sa tuwa. Nababaliw ka na ba? Delivery rider lang ito. Siya nga iyon, nawala ng 7 taon. Ngayong bumalik, ganyan ang suot. Mukhang may sira ang ulo. Artista ka ba? Extra ka sa hengdian? Kakabalik mo lang? Kinger, sabihin mo sa akin. Huwag Pinilit ako ng tatay ko na magkaanak para sa pamilyang Zhu. Ayaw ko, kaya Dahil ba dito kaya? Pinilit mong pakasalan ako ni Kinger. Ngayon, pinipilit mo pa rin siya. Karapat-dapat ka bang maging ama? Bastos, anong karapatan mong husgahan ako? 7 taon kang nawala. Hindi ba para sa kinabukasan ng anak ko ang ginagawa ko? Ang plano mo, ibigay siya sa isang matandang malapit ng mamatay para magkaroon ng tagapagmana. Ano ang sinasabi mo, bata? Malakas pa ang katawan ko. Mabubuhay pa ako ng 20 taon kaysa sa iyo. Ang papaplano ko, sarili kong desisyon yon. Wala kang kaapatang magtanong sa akin. Umalis ka. Kung hindi, kasama ka sa bugbo. Ang tapang mo. Ayaw ko nang kausapin ka. Anak, ako ang masusunod dito. Dapat hiwalayan mo na ang walang kwentang ito at takasalan ang pamilya Zhu. Kung hindi, tatalikuran kita. Sa labas, huwag mo nang sabihin na anak kita. Wala akong anak na tulad mong walang hiya. ano ang ibig mong sabihin na walang hiya? Ayaw mong pakasalan ang napagkasunduan. Gusto mo pa ang basurero na naghahanap buhay sa paghahanap ng pagkain. Wala ka bang hiya? Si Zukuan ay 80 taong gulang na. Gusto mo akong pakasalan sa kanya at yun ang tawag mong magandang kasal. Tatay, kahit ang mabangis na hayop ay hindi kumakain ng anak nito. Saan ka nakakita ng tulad mong ama? Nakakapal ang mukha mo para sumagot. Wow, ang galing niya. Pinoprotektahan niya si mama. Sino ka ba para pigilan ako? Sa harap ko, maglalakas loob ka pang manakit. Ano naman kung manakit? Ikaw na mababa ang estado. Maghihimagsik ka pa. Masamang babae. Mas mabuti pa ako kaysa sa inyong mga walang kwenta. Sinaktan mo siya. Ano naman kung sinaktan ko siya? Siya ay parang aso lang. Ng pamilya Su. Pwede ko siyang saktan kung gusto ko. Ikaw ang masama. Naglakas loob kang saktan ako. Mama, ngayon din, patayin natin ang dalawang ito. Gusto ninyong saktan ako? Ang laki ng kapal ng mukha ninyo. Sa hako, nagmamalaki ka pa? Ngayon ay ipapaamdam ko sa iyo kung ano ang kalagayan mo. Si Wanshan ay manugang mo pa rin. At saka, si Zhaoling ang unang nanakit. Tatay, huwag mo siyang sisihin. Nagmamadali lang siya. Pinoprotektahan lang niya ako. Pakiusap, huwag mo siyang pahirapan. Sige na. Walang saysay ang pag-uusap. Ngayon, hindi ka makakalabas ng buhay. Kanina ay maayos pa ang panahon. Bakit biglang kulo? Siguro ay galit na ang mga ninuno. Patawarin ninyo kami. Gusto mong maglabas ng galit? Doon sa 2 hamak na ito, bilang manugang ng pamilya Su. Alam ko na ang biyaya ng mga ninuno sa mga susunod na henerasyon ay hindi mapapalitan. Ngayon, may tao na naglakas loob na lumapastangan sa mga ninuno ng pamilya Su. Dapat siyang parusahan ng mabigat para mabawasan ang galit ng mga ninuno. Sinasamba ninyo ang mga ninuno para lang mabiyayaan. Ngayon, wala na ang mga ninuno. Sino pa ang magbibigay ng biyaya sa inyo? Hamak, ano ba ang alam mo? Tatay, haan mo na silang umalis. 7 taon na silang hindi nakikita. Tumahimik ka. Dapat mong matikman ang parusa. Ako'y magmamasid kung paano ninyo ako pagtuturuan ngayon. Ang pangyayaring ito ngayon ay walang kinalaman sa amin. Ginagamit mo ang pangalan ng mga ninuno para atakihin kami. Wala itong iba kundi gusto mo lang na magkaanak ako para sa pamilya Zhu. Sa ganoong kalupitan at kawalang katarungan mo, magkakasakit ka rin. Ikaw ang parusa ko. Kung hindi dahil sa pagrebelde at kawalang galang mo,
Ang pamilya Su namin ay matagal nang umasenso. Ako ang rebelde at walang galang. Kaya gusto kong itanong sa inyo, bakit kayo ganoon kapaboran? Lahat ng pagmamahal ibinigay mo sa kanya, ngunit wala akong natanggap kahit kaunti. Anak, huwag ka nang magsalita. Kasalanan ko ito, ina. Tatay, tanungin mo ang sarili mo, karapat-dapat ba ako? Karapat-dapat ba ang aking ina? Lubos akong naglingkod sa pamilya Su. Walang kahihiyan sa mga ninuno. Kung talagang may espiritu ang mga ninuno, ang ginagawa ninyo ay magdudulot lamang ng kahihiyan sa kanila. Kinger, may Diyos sa itaas. Ang kanilang mga gawa ay tiyak na magdudulot ng kaparusahan. Ang galing ninyong magbaligtad ng katotohanan. Kayo talaga, ang sumuway sa mga ninuno ng pamilya Su. Kami ay nagpaparusa lamang para sa mga ninuno. Sa mga suwail na apo. Ngunit ginawa ninyong masama ang aming ginagawa. Pinarusahan namin ang mga suwail na apo para sa mga ninuno. Mga tauhan. Ikaw na walang kwenta, mas mababa pa sa aso. Nagmamalaki ka pa sa harap ng pamilya Su. Ngayon ay talagang tuturuan kita ng leksyon. Para malaman mo kung ano ang hindi dapat apihin ang dignidad. At ikaw din. Ngayon ay babaliin ko ang binti mo para makita ko kung matapang ka pa bang magsalita ng walang basehan at siraan ang pangalan ko. Huwag. Kailangan ko pang magkaanak. Kinger ay anak mo, ikaw ang biyanan ko. Magkakapamilya tayo, bakit mo siya ginaganito? Anong magkakapamilya? Ayo ang sumuway sa mga ninuno. Huwag mo akong idamay. Hiwalay na ako sa rebelde kong anak na ito. Wala nang relasyon bilang ama at anak. Lahat ng narito ay maaaring magpatotoo. Isang hamak na tao tulad mo ay hindi dapat na pumasok sa pamilya Su. Tama. Wala akong ganitong kapatid na nagpapakababa. Kayo, huwag ninyong subukang makipagrelasyon sa amin. Sumuway kayo sa mga ninuno, maghintay kayo sa kamatayan. Sugod. Naku, hindi pa ganap ang aking katawan. Ang pisikal na katawang ito ay maaari lamang magamit. Susunod kaya. Anong hinihintay ninyo? Santukin ninyo. Naku, ang katawang ito ay mas mahina pa sa inaasahan ko. Mahal, Ano ang nangyayari? Baka nabalyan. Ano bang nangyayari? Hindi yan, mga panlilinlang lang yan. Hindi ako naniniwala, kayang-kaya niyang i-freeze ang lahat. Mga tao. Lumala na ito, lumala na. Bosu at ang pangalawang manugang. Gusto ba nilang patayin tong delivery rider? Sumuko na lang sana. Umalis na lang sana kasama ang pamilya. Hindi nagpakabayani pa. Ikaw, social na tao. Mga maliliit na tricks lang alam mo. Dito ka lang nagpapakalakas. Ngayon, dugo mo ang gagamitin ko. Pa sa aming mga ninuno. Mga hayop, ngayon ang katapusan ninyo. Lumuhod ka, 100 bungo, saka kita palalayain. Kung hindi, patay ka talaga ngayon. Tatay, nilapastangan nila ang mga ninuno. Kahit 100 bungo, hindi sila dapat palayain, Ginoo. Si Kinger ay iyong anak. Ganito ka ba kabagsik? Umalis kayo. inay, Juling, hinampas mo ang ina ko. Ano ngayon kung hinampas? Hindi naman yan bago. Isang araw na di ko siya pinalo. Parang may sakit ako. Kayo, Mama, Ano? Tinawag mo siyang mama? Siya ay, tama ka. Pagkalipas mo, 7 taon na ang nakalipas. Nagdadalang tao na ako. ang ibig mong sabihin. Ama na ako. Tawagin mo akong ama. Tawagin mo ulit. Ama, ama, ama. Ama na ako. Ang banal na liwanag ni Shenner. Laging kalmado si Shenner. Bakit siya napaka-emosyonal ngayon? Baka may nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Mula ngayon, walang sinumang mag-aapi sa'yo. Nasa bingit na ng kamatayan, nag-usap pa kayo. Tawagin mo pa. Maya-maya, hindi ka na makakapagsalita. Ngayon, dito kayo mamamatay, mga hamak na nilalang. Dugo mo ang magpapawi sa galit ng mga ninuno. Sag! Kinger. Mama, Kinger, Ayos lang ang mama. Anak, ayos lang ang mama. sinaktan ng asawa at anak ko. Papatayin ko kayong lahat. Kahit mawasak ang katawan at kaluluwa ko, kahit hindi na ako makabalik sa langit. Kahit hindi na ako maging Diyos.
Papatayin ko rin kayong mga masasamang tao at ihuhulog sa walang hanggang impyerno. Upang hindi kayo muling mabuhay magpakailanman. Naku, mukhang mas galit ang ating mga ninuno. Ano na ang gagawin natin? Siguradong nabigo sila sa atin at ayaw na tayong pagpalain. Siguradong galit ang mga ninuno dahil mabagal tayong kumilos. Patayin mo na siya agad. Patayin natin sila para mawala ang galit ng mga ninuno. Patayin. Gago. Ang lakas ng loob mong gumawa ng masama sa sugro. Hindi ka ba natatakot? Napagalitan ka ng mga ninuno. Una, kayo ang gumagawa ng masama. Pangalawa, kahit ang inyong mga ninuno ay hindi maglalakas loob na parusahan ako. Hambo, sinira mo ang negosyo ko. Papatayin kita. Huwag mong saktan ang tatay ko. Pinoprotektahan na ako ng mga anak ko. Mga ninuno, patawarin ninyo ang aming pagkukulang. Mahal. Tatay, ang galing mo. Mahal. Huwag mong akalaing dahil may natutunan ka, ay pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Kaibigan mo si Master Jia, siya ay isang Feng Shui Master. Tiyak na may paraan siya para labanan ang hayop na ito. Ama, dalian mo, hanapin si Master Jia. Master Jaya. Quishan, nagpapakumbaba sa dakilang ninuno. Tumayo ka. Hindi ako maglakas loob, dakilang ninuno. Ayo ay paang Diyos sa lupa. Hindi ako mag-astang magaling. Kahit ang apo ko sa tuhod ay hindi karapat-dapat, tapos ipapalaban mo pa sa akin. Ang lakas ng loob mo. Sinasabi mo maliit na tao lang si Master Jia? Talagang napakayabang mo. Hindi mo alam ang iyong lugar, mamamatay ka agad. Tulad ng putang ito. Mahal. Pagkatapos kong umalis, alagaan mo ng mabuti ang ating anak na babae. Pati ang aking ina. Kinger, huwag kang matakot, nandito ako, walang mangyayaring masama. Kinger, nanay. Nanay, Kinger, nakakainis, limitado ang aking kapangyarihan. Hindi ko kayang lubusang pagalingin si Kinger. Pansamantala lang muna ito para hindi lumala, nadalhin kita pabalik sa langit. Inay Kinger, alis na tayo. Gusto mong umalis. Hindi ganoon kadali. Ikaw na hamak na mababang uri. Humadlang ka sa yaman ng pamilya Su. Ngayon, hindi kita papatayin. Paano mapapawi ang galit ng mga ninuno? Gusto mong umalis nang hindi mo muna tinatanong ang pamilya Su at Xiao kung papayagan ba namin. Tingnan ninyo, galit na ang ninuno. Judas, hinamak mo ang ninuno at gusto mo pang tumakas. Guro Jia, hindi ka talaga palalampasin. Hulihin muna natin siya. Huwag niyo siyang takasan. Hulihin. Hulihin siya. Mga tanga naman kayo, hindi nyo man lang inalam ang totoo. Agad-agad nyo akong pinatay-patayan. Ganito ba kayo lagi sa asawa't anak ko? Huwag kayong matakot. Kahit marunong siyang lumaban, hindi niya kayang labanan tayong lahat. Tama, sabay-sabay tayong lumaban. Hulihin siya. huwag niyo saktan ang mama at papa ko. Masasama kayo, lahat kayo masasama. Pakiusap, pakawalan niyo ang manugang at anak ko. Malubha ang sugat ng anak ko. Kailangan niyang madala sa manggagamot. Sa manggagamot, mamatay na lang siya. Malas talaga ito. Mamatay na siya agad. Kinger, anak mo siya sa dugot laman. Bakit ang lupit mo, pinapatay mo siya? Ganito ba ang trato mo sa kanya? Hindi siya karapat-dapat mabuhay. Noong ipinanganak ako, ng babae ka na sa pangalawang asawa. Pagkatapos bumagsak ang presyo ng stock, sinabi mong ako ang malas. Sa loob ng maraming taon, puro palo at mura lang ang trato mo sa akin. Ganitong ama, ayaw ko na. Quinger, Ang pagkalugi sa negosyo. Dahil yan sa kasamaan mo, anong kinalaman niya? Nakita niyo na itong mag-asawang hama. Likas na malas ang katawan, kaya nga hindi sila tinatanggap ng ninuno. Kung hindi natin sila parurusahan ngayon, anong mukha ang ihaharap natin? Sa mga ninuno natin? tama, sabay-sabay tayong lumaban. Hulihin itong mag-asawang hamak. Tama, sabay-sabay tayong lumaban. Nakakatawang mga mortal. Mahal, dalhin mo na ang anak at nanay mo, umalis na kayo. Kinger, huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Umalis na kayo. Dumating na siguro Jia. Dumating na siguro Jia.
Guro Jia, dumating na kayo. Itong matandang ito. Kung matalino siya at tutulungan niya ako, bibigyan ko siya ng 1,000 taong kasanayan. Boss Su, may narinig akong may nagpapanggap dito. Nagpapanggap na Diyos o demonyo. Master Jia, siya yan, siya ang sumalubong sa ninuno. Gumamit pa ng masasamang sining para saktan ang aming mga tao. Nagalit ang ninuno, nagkaroon ng malakas na bagyo. Kilos na, parusahan mo siya. Ano? Yung malakas na bagyo kanina, siya ang may gawa? Hindi lang yan, itong hayop na ito. Ang sanhi ng pagkasira ng rebulto na ninuno. Ano ba yan? Sinira ang aming ancestral hall. Parang pinatay ang magulang, hindi mapapatawad. Sila mismo ang dalawang hamak na to ang nagpagalit sa ninuno. Sinalubong nila ang mga ninuno ng Su, at dahil sa konting masamang sining, nagwawala ng walang takot. Master Jia, dapat kang magbigay ng katarungan para sa amin. Pakiusap, Master Jia, magbigay ka ng katarungan para sa amin. Mga panlilinlang lang yan, walang masamang sining sa mundo. Ang kapal na mukha mo, gago. Sa ibang lugar, magdaya ka na lang, pero hindi dapat. Hindi dapat mong sirain ang ancestral hall ng iba. Ngayon, ako ang maghahayag ng hustisya. Ikaw, Mukhang nakilala ako ng matandang to. Master Jia, kumilos ka na. Hamak na hayop, sumalubong sa ninuno. Dapat mamatay ng 1,000 beses. Panaginip lang to, dapat. Patay na ang dakilang guro. Paano siya lalabas para magdaya? Master Jia, anong nangyari? Kilala mo tong gago? Paano ko makikilala ang isang hamak na tulad niya? Hindi mo ako kilala. Ano? Nag-angkin ka ng titulong ako? Bata, talagang hinahangaan ko ang tapang mo. Quishan, nagpapakumbaba sa dakilang guro. Itaas ang ulo. Hindi maglakas loob si Quishan. Ang dakilang guro ay parang Diyos sa lupa. Hindi maglakas loob si Quishan na maging bastos. Naalala ko, ng araw na yon, yumukod at lumuhod ang matanda. Hindi naglakas loob na tumingala. Hindi nakita ang tunay na mukha ko. Puso kang asong to. Nagkakagulo ka sa ancestral hall ng iba. Mabilis, lumuhod ka at humingi ng tawad. Lumuhod at humingi ng tawad. Sigurado ka bang gusto mong lumuhod ako? Hindi lang sa ancestral hall ng pamilyang Su. Kahit ang mga Diyos sa langit, walang karapatang paluhurin ako. Putya. Ang laki ng pinagsasabi mo. Hindi ka ba natatakot na makagat ang dila mo, asong hayop? Pinapaluhod ka ni Master Jia. Lumuhod. Sigurado kayong gusto niyong lumuhod ako? Lumuhod. Lolo, hindi kami mabuting mga anak. Kasalanan mo itong hayop ka. Hoy! Hindi ko alam kung anong balak mo. Ngunit ang mga kasalanan mo ngayon ay dapat bayaran ng buhay. Paano kung ayaw ko? Kung gayon, ngayon ang huling araw mo. Ganito lang kayong kakaunti. Akala niyo kayang-kaya niyo ako. Baka naman talagang may alam siya. Paano nangyari yon? Umalis kayo dyan. Kung hindi, panagutan niyo ang mga kahinatnan. Huwag kang magpanggap dito, mga taong katulad mo. Maamin na akong nakilalang ganyan. Mahal, Kinder, Mabuhay si Master Jia. Kinder, Nanay, Ganun lang pala, hayop ka, sumuko ka na. Shenner. Kakaiba, parang may narinig ako. Tinig ni Shenner. Sandali lang ang pagbaba ng Emperatrice at Diyos. Handa na ba ang mga regalo? Kailangan kong bumaba agad. Handa na ang lahat. Mukhang may problema sa kinaroonan ni Shenner. Pumunta ka. Kunin ang banal na alak mula sa templo ng Jed Void. Ito ay nakapagpapahaba ng buhay. At nakapagpapabuhay muli ng patay, magugustuhan ito ng manugang ko, opo.
Malapit ko nang makita ang manugang ko. Sana magustuhan niya ang mga regalong ito, at para sa aming angkan ng mga Diyos, magparami ng mga supling at magkaroon ng maraming anak, Shenner. Nandito na ang nanay ng manugang. Master Jia, siyang hayop na ito ay winasak ang aming templo ng mga ninuno. At tumigil sa aming kayamanan, karapat-dapat siyang mamatay, Master Jia. Sige, gawin mo ang dapat mong gawin kung sakaling may mangyaring problema. Ako at ang buong angkan ng Su ang sasagot. Hamak na hayop, oras mo na. Master. Ang asawa ko ay isang ordinaryong tao lamang, wala siyang ginawang mali. Sinusubukan lang niya akong iligtas, pakiusap, patawarin mo siya. Pakiusap, Master Jia. Patawarin mo ang manugang ko at ang anak ko. Pakiusap. Tatay, tumayo ka, tatay. Anak, lumayo ka, okay lang ako. Huwag ninyong saktan ang tatay ko. Anak, umalis ka dyan. Delikado. Master Jia, huwag kang mag-alala. Mula nang ipinanganak ni Suking ang babaeng iyon, ang negosyo ng Su ay tuluyang bumagsak. Mas mabuting alisin mo na sila para hindi na makapaminsala pa. Ang anak ng babaeng iyon ay masama rin, dapat mamatay na. Master, gawin mo na. Master, pakiusap, mahabag ka. Ang anak ko ay inosente, ang asawa ko ay hindi masamang tao. Lahat ng responsibilidad, ako ang sasagot. Master Jia, gawin mo na. Ako lang ang sasagot sa lahat. Huwag mong saktan ang apo ko. Matanda ka na, umalis ka diyan. Suwanshan. Wala kang pagkatao. Apo mo siya. Paano mo nagawa yon? Siya at ang anak mo ay mga sumpa. Noong araw, kung nakipagtulungan ako sa Zhu, ang negosyo natin, baka 50 beses pa ang laki. Anong sumpa? Huwag mong kalimutan ang negosyo mo. Dahil sa tulong ng nanay ko. Nagsisinungaling ka. Anong sinungaling? Naging bulag ka dahil sa pangalawang asawa. Itinapon mo ang nanay ko. Kaya bumagsak ang negosyo mo. Ikaw. Suwanshan, tingnan mo ang anak mo. Sinisiraan ako. Walang hiya. Sinasaktan mo ang magulang mo. Ikakahiya ka ng mga ninuno. Master, gawin mo na. Kung gagalawin mo sila, lalaban ako. Kayong lahat ang dapat mamatay. Guguho ang templo. Galit ang mga ninuno. Wala na, tapos na tayo. Master Jia. Dapat kayong lahat mamatay. Patayi sila para humupa ang galit ng mga ninuno. Patayin sila. Bakit? Sa tingin ng mga tao, kahit patayin kayo, hindi pa rin sapa. Kayong lahat ang dapat mamatay. Ang kamay ko. Pasensya na, nag-alala kayo. Kinger. Mahal. Kinger, pasensya na. Hindi na kita pahihirapan pa. Mabuti. Kinger, malubha ang sugat mo. Pumunta muna tayo sa ospital. Okay lang, Nay. Kinger. Talagang gumaling. Paano nangyari to? Honey, ang galing-galing mo. Mukhang natuto talaga tong walang kwenta sa labas. Kahit si Master Jia, hindi niya kalaban. Agad-agad niyang napagaling yung sugat ni Suking. Bienan, bakit kayo natatako sa kanya? Kanina lang, si Master Jia ay naging kampante. Paano siya matatalo ng walang kwentang to? Tama. Kahit hindi siya matalo ni Master Jia, nandyan pa ang mga autoridad. Naniniwala ako, interesado rin sila sa pangyayaring to. Ama, humingi ng tulong. Opo. Master Jia, okay ka lang? Okay lang ako. Kanina, kampante lang ako. Hindi na tumaulit. Kampante. Ginamit ko lang ang isa sa 5,000 kapangyarihan ko. Parang manok lang kitang papatayin. Hoy, huwag kang magyabang. Subukan natin. Di mo alam ang buhay mo. Hinamon mo si Master Jia?
Master Gia, nakatingin sa'yo ang lahat. Mamatay ka na. Pinatawad kita dahil di mo alam pero kung di ka pa rin tumigil. Talagang papatayin kita. Ang galing ng mga galaw ng hayop na to. Baka hindi lang siya nagpapanggap. May tunay siyang kapangyarihan? Di ka pa alis? Master Gia. Hoy, huwag kang magyabang. Alam mo ba, sino ang ninuno ng aking guro? Sino? Siya ang sikat na master na metapisika sa Longgo. Chen lang. Parang hinahangaan mo siya. Hindi lang siya sikat sa Longgo. Bisita pa siya ng mga pangulo ng iba-ibang bansa. Alam mo ba kung ano ang itsura niya? Ang anyo ng ninuno, di natin dapat lapastanganin. Mga ilang dekada na ang nakalipas. Narinig ko lang ang boses niya. Hinangaan ko na siya. So, anong silbi ng pagmamayabang mo? Makinig ka. Kahit hindi kita kasing galing, marami akong kasamahan. Lahat sila, bihasa sa sining. Ngayon, dahil pinoprotektahan mo ang asawa mo, kung humingi ka ng tawad sa mga su, lumuhod ka at magsisi ng tapat. Kung hindi, Master Gia, paano mo sila palalayasin? Master Gia, kung palalayasin mo sila, kung hindi mo ilalabas ang galit ng mga ninuno, magkakaroon ng malaking problema sa hinaharap. Gia Master, dapat silang pausahan ng agad. Tumahimik ka, tangang tao. Kailangan ba akong turuan sa paggawa ng aking trabaho? Suwanshan, alam mo ba? Ang mga ginawa mo ngayon ay nagpawala sa iyo ng isang napakalaking pagkakataon. Ano ang sinasabi mo? Nasa pinakamataas na posisyon, mayaman sa buong mundo, lahat ng bagay sa mundo. Lahat ng gusto mo, may bibigay ko sa iyo. Nababaliw ka na naman. Kung tama ang hula ko dati. Pinilit mo ang aking asawa at anak na lumuhod sa harap ng Ancestral Hall, tama ba? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang aking anak ay may mataas na katayuan. Ang kanyang pagluhod, hindi kayang tanggapin ng inyong Ancestral Hall. Ano ang sinabi niya? Sinasabi niyang hindi kayang tanggapin ng ating mga ninuno. Masyadong mayabang siya. Mga kasinungalingan, hayop. Ang yabang naman. Isara mo ang iyong bunganga. Ikaw lang, isang mabahong delivery boy. Ang iyong anak, isa ring mababang uri ng tao. Gusto mo pang magyabang sa amin, karapat-dapat ka ba? Bata, may kaunting kakayahan ka, ngunit sa paggawa ng kwento. Talagang number 1 ka sa buong mundo. Paano mo nagawa ito, baka ang aking asawa ay talagang hindi ordinaryong tao. Bata, hindi mo inaasahan, nagpadala na ako ng tao sa aking school. Ngayon ang iyong katapusan. Lahat, ang masamang tao ay nasa harapan. Bakit hindi pa kumilos? Jackie Chan, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Paano mo nalaman ang aking pangalan? Paano ito possible? Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay, hindi mo tinanggap, gusto mo ng kamatayan. Quishan bumabati sa Grandmaster. Itaas ang iyong ulo. Hindi makapangahas si Quishan. Ang Grandmaster ay parang Diyos sa lupa. Hindi makapangahas si Quishan na magmalaki. Ikaw ang Grandmaster. Nakilala mo na ba ako sa wakas? Grandmaster, bulag ang iyong estudyante. Pakisuyong patawarin ang iyong estudyante. Master Gia, ano ang nangyayari sa iyo? Kahit hindi mo siya matalo. Hindi mo kailangang gawin ito. Tumahimik ka, hayop. Alam mo ba kung sino siya? Ang Grandmaster, marahil ay hindi gusto na malaman ng iba ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang taong hindi ninyo kayang haapin. Bakit hindi pa kayo lumuhod at humingi ng tawad? Bulag ang iyong estudyante. Pakiusap, patawarin ang iyong estudyante. Naku, kahit si Master Gia ay hindi siya matalo. Mukhang talagang malakas ang hayop na ito. Kung si Master Gia ay natalo,
Siya ang unang haharapin. Ito ang pamilya Su. May isa na lang tayong paan, labanan sila. Wanshan, huwag kang mamatay. Tawagin ang doktor. Sagipin ninyo ako. Sagipin ninyo ako. Suking, sagipin mo ang tatay mo, may mahika ang asawa mo. Kakagaling lang niya sa'yo, paano niya sagipin ang tatay? Kanina pa niya ako pinapatay. Ngayon, sasagipin ko siya. Ang kasalanan niya, siya ang magdusa. Suking, hayop ka, siya ang tatay mo. Konsensya. Huwag mo akong pilitin kanina. Nang pinapatay na tayo, may konsensya ba siya? Tanungin mo ang sarili mo, itinuring mo ba akong anak mo? Hayop ka. Jianglan, pakiusapan mo ang manugang mo. Papaano, titingnan mo lang ba? Namamatay si Wanshan sa loob ng maraming taon. Wala ka bang awa? Sagipin mo ako. Quinger, Nanay, nakalimutan mo ba kung paano niya tayo tratuhin? pero siya pa rin ang tatay mo. Manugang. Painumin mo siya nito. Isang peach lang ito, niloloko mo ba ako? Hayop. Mabait ang asawa ko, sinagip ka, sinisigawan mo pa siya. Akala mo ba tanga ako? Isang sira-sirang peach, makakapagsagip. Niloloko mo lang ako. Kung sabi ng asawa ko, makakapagsagip, makakapagsagip. Nakakatawa ka. Akala mo ba Diyos siya? Diyos ba ang asawa ko? Binigyan ka ng buhay, ayaw mo, gusto mo mamatay. Wala nang pag-asa. Niloloko mo lang kami, itong sira-sirang peach. Ahit aso, ayaw nito. Hayop, hayop ka. Niloloko mo lang kami, itong sira-sirang peach. Ahit aso, ayaw nito. Kung ang master ang gumawa, hindi pangkaraniwan ito. Lumipad siya, parang kinain niya ang peach bago lumipad. Naku, lumipad siya. Ito pala ay peach ng Diyos. Totoo pala ang peach ng Diyos sa alama. Kaya pala, noon pa sinasabi na ang master ay Diyos sa lupa. Mukhang, totoo. May kapangyarihan siyang higit sa karaniwan. Ito sa akin, akin. Nakuha ko, lilipad na ako. Umalis na tayo. Huwag kang gumalaw. Manugang. Bigyan mo pa ako ng isang peach na immortal. Ililigtas ko ang tatay mo. Ito na lang ang huli. Wala na. Impossible, nagsisinungaling ka. Sigurado mayroon ka pa. Bigyan mo ako agad. Sabi ko na, wala na. Kung hindi mo ibibigay, papahuli ko kayong lahat. Inalok sa'yo, ayaw mo, ngayon wala na ang peach. Mananakot ka na naman sa asawa ko, napakasama mo talaga. Saan ba talaga ang peach? Sabihin mo na agad. Peach ng langit, kumuha ka na lang mismo. Hayop ka. Gusto mo bang mamatay ako sa harap mo? Suwanshan, huwag kang magpakapal ng mukha. Kanina, inalok ng manugang ko ang peach para sa'yo. Ikaw mismo ang tumanggi. Masama, Sakim, kahit mayroon man ang tatay ko. Hindi naman ibibigay sa'yo. Nakatingin ang mga ninuno. May Diyos sa taas, ganyan mo trinato ang tatay mo. Magkakasakit ka. Hindi magpapaloko ang Diyos sa mabuti at masama. Siyempre, hindi ako magpapaloko sa mabuti at masama. Sino sila? Tama ba ang nakikita ko? Parang nahulog sila mula sa langit. Baka sila ay mga Diyos. Tiyak ang mga ninuno ng pamilya Su. Ang mga ninuno ay naging Diyos, bumaba sila para tingnan tayo. Tumayo't magmano sa mga ninuno. Pagmamano sa mga ninuno. Huwag muna. Mahal, Tulungan ninyo ako, mga ninuno. Sino ang ninuno mo? Hindi ba? Pagmamano kay Emperatrice ng Langit.
Parehong-pareho sa lawan, baka. Siya talaga ang Diyos ang namumuno sa tatlong mundo sa mitolohiya. Bumaba ang mga Diyos. Pagmamano kay Emperatrice. Shiner, bakit hindi mo ako kinikilala? Baka may nangyari. Emperatrice, mahabag ka, iligtas mo ang buhay ko. Sino ka ba? Ako. Ako si. Siya si Suanshan, asawa ko. Dati, isa siya sa pinakamahusay na negosyante sa Haicheng. Hindi inaasahan, pinahamak siya ng masamang taong ito hanggang sa mamatay. Emperatrice, ipakita mo ang kapangyarihan mo, iligtas mo siya. Parusahan ang masamang tao. Emperatrice, pausahan ang masamang tao, sabi nila masama siya. Eksakto. Ano ang kasamaan na ginawa niya? Mababa ang kanyang pinagmulan, ang kanyang anak nang pumasok sa Ancestral Hall, ay nakasagabal sa aking mga ninuno. May anak na siya. Iyon ang bata. Ito ang aking apo. 1,000 taon bago magkaroon ng anak ang Divine Clan. Hindi ko inaasahan na pagbaba ni Shiner ay bigyan ako ng ganitong sorpresa. Naway maging maliwanag ang paghuhusga ng Emperatrice. Ang demonyong ito, dahil sa kanyang konting kakayahan, ay nang api rito. Winasak niya ang aming Family Ancestral Hall. Hindi lang iyon. Sinaktan pa niya ang lahat ng miyembro ng aming pamilya. Hanggang sa pinilay niya si Master Jia. Sinasabi ninyong inaapi niya kayo. Naway siya sa atin ng Emperatrice. Ang asawa ko ay isang ordinaryong delivery rider lamang. Wala siyang ginawang masamang bagay. Ang mga Su ang pilit na ng api. Walang magawa ang asawa ko kundi lumaban. Ngayong araw, Dinala ko lang ang anak ko para mag-alay. Ngunit hindi ko inaasahan na mahulog ang ancestral tablets at masira ang larawan ng mga ninuno. Inakala ng mga Su na ako ang nakasagabal sa kanila. Iba't ibang paraan ng pang-aapi ang ginawa nila sa amin. Pero ano ang kinalaman namin? Sila ang mapaniwalain at makaluma, sinasabing hadlang kami sa kanilang kayamanan. Sinusugod nila kami kung hindi lang. Kung hindi lang dumating agad ang asawa ko. Ako at ang anak ko ay namatay na sa kanilang paghampas. Emperatrice, lahat ng pagkakamali ay akin lamang. Handang-handa akong tanggapin ang parusa. Pakiusap, patawarin ninyo ang asawa ko. Pakiusap, siya sa atin ninyo at patawarin ang manugang ko. Kinger magpakailanman. Hindi kita pababayaan. Aking mabuting apo. Ang babaeng ito, kahit morta ang katawan, ay buong puso na nagkatanggol sa asawa. Napakabuting biyenan na. Ang asawa mo ay isang delivery rider lamang. Bakit mo siya ipinagkatanggol ng ganito? Hindi ninyo alam, Emperatrice. Ang babaeng ito ay isang tao. Ako at ang kanyang ama ay ipinagkasundo siya sa mayamang mga ngalakal ng Haicheng na si Zhuquan. Ngunit matigas ang ulo niya at nagpakasal. Sa delivery rider na ito, talaga, ano ang relasyon mo sa kanya? Ako ang kanyang stepmother. Stepmother. Kaya ba ang kanyang pag-aasawa ay nasa iyo ang desisyon? Hindi ganoon, Emperatrice. Ang kanyang pag-aasawa ay pinagkasunduan naming mag-asawa. Wanshan, magsalita ka naman. Emperatrice, siya ay ang aking tunay na anak na babae. Ako ang kanyang tunay na ama. Pinili ko pa sa kanya ang magandang kasal, ngunit mas pinili niyang mamatay kaysa sumang-ayon. Gusto niyang pakasalan ang taong iyon. Suwanshan, tama na yan. Nagsisinungaling ka sa harap ng Emperatrice. Gusto mong pakasalan ko ang isang 80 taong gulang na matanda? Magandang kasal ba yon? Suwail na anak. Talagang suwail. Ang matandang Zhu. Siya nga. Ako nga. Nakakaloko. Ika ay isang ama. Ang edad niya ay pwedeng maging ama mo. 80 taong gulang na ako. Malakas pa ang katawan. Kahit mas matanda siya, mas mabuti pa rin siya kaysa sa walang kwentang iyon. Mas mabuti siya kaysa sa akin. Mas mabuti siya kaysa sa binatang iyon. Hindi lang siya mahirap at salat. Masama pa ang ugali niya, Emperatrice. Sinasabi mong masama ang ugali niya. Haan mo akong magsalita, Emperatrice. Hindi mo alam, 7 taon na ang nakalilipas, dinala niya si Suking. Pagkatapos ng kasal nila, tumakas siya. 7 taon siyang nawala. Pagbalik niya, nagkagulo siya sa Ancestral Hall at sinaktan ang mga miyembro ng pamilya Su. At ninakaw niya ang peach ng immortalidad. Ninakaw niya. Nakita namin lahat. Kami ang magpapatunay. Napakaganda ng bagay na yon. Paano niya nakuha? Kaya siguradong ninakaw niya. Nakita ninyo lahat. Nakita namin. Ang peach ay kasing laki ng mangkok, kinain ng isang tao. At ang taong iyon ay lumipad patungong langit. Ganito ba kalaki?
Talagang banal ang peach na ito. Paano niya nakuha? Ang peach ng immortalidad na nagpapalipad sa tao. Biglang naglabas ang Emperatrice ng napakarami. Nagbibigay ba siya ng gantimpala? Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Ngunit, paano nakuha ng dakilang guro? Ang bagay na ito, Ito ay higalo ko sa manugang na babae. Binanggit ng Emperatrice na para sa manugang na babae ang peach ng immortalidad. Kaya ngayon, baka para imbestigahan ang pagkawala ng peach. May kakayahan ang asawa ko, ngunit sino ang Emperatrice? Baka ninakaw nga niya. Hindi, kailangan kong protektahan ang asawa ko. Hangal sa ganitong pagkakataon. Iniisip mo pa rin akong protektahan. Isang ordinaryong tao ka lang. Tumayo ka na, huwag nang lumuhod. Salamat, Emperatrice. Inapi mo ang pamilya ng anak ko. Gusto mo pa akong magligtas sa iyo. Ang manugang na babae ng Emperatrice ay dapat napakaganda at pambihira. Siyempre, ang manugang ko ay ang pinakamahusay na babae sa mundo. Mabait ang kalooban niya, matapang at matuwid, buong pusong para sa anak ko. At nagbigay pa siya ng isang prinsip. Bumaba ako ngayon para sunduin siya pabalik sa langit. hindi ko alam kung sino ang babae sa mundo. Napakaswerte. Ito ang magiging Emperatrice ng langit. Sana hindi pa nag-aasawa ang anak kong babae. Kung hindi ako ikinasal sa iyo, sa ganda ko, siguradong mapapangasawa ko ang anak ng Emperatrice. Maging diwata na sana ako, sayang. Emperatrice, ito ang tao. Nagnakaw siya ng milagrosong peach. Maghanap ka agad ng tao para hulihin siya. Ang walang kwentang ito ay gumawa ng malaking kasalanan. Emperatrice, hindi mo dapat. Hayaan lang siya ng ganito kadali. Ang hamak na bagay na ito, mababang magnanakaw. Siguradong may ina ng ipinanganak, walang inang nag-alaga, karapat dapat sa sumpa ng langit. Ganito siya, kaya nakapag-anak ng ganitong hama. Ano ang sinasabi mo? Mukhang nagalit din ang Emperatrice sa walang hiyaang kilos ng taong iyon. Ilang libong taon nang hindi nakita ang Emperatrice na nagalit ng ganito kalaki. Unang mga ko. Kailalason ninyo. Pwede na kayong mang-insulto sa akin at sa asawa ko. Pero paano ninyo naituloy ang pag-insulto sa kanyang mga magulang? Kahit hindi ko pa nakikilala ang biyanan ko, naniniwala ako. Sila ang pinakamabait at pinakamatuwid sa mundo. Ang biyanan ko ay nakapag-anak ng ganitong mabait at responsableng lalaki. Siguradong hindi sila masasamang tao. Hindi ko papayagan ang pag-insulto sa kanila. Kinger. Salamat. Mabuting bata, tunay na mabuting bata. Nanay, Ang Emperatrice ay isang suwal na anak, wala sa isip niya. Ako na ama, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Inilabas ng asawa ko ang milagrosong peach para iligtas ka. Hindi mo man lang siya pinasalamatan, ginantihan mo pa ng masama. Inilagay siya sa panganib ng kamatayan. Bakit ka ganito kalason? Nakikiusap sa Emperatrice na magsiyasat. Ang asawa ko ay tunay na mabuting tao. Nagliligtas lang siya ng tao kahit ninakaw niya ang milagrosong peach. Iyon ay tiyak na hindi para sa makasariling layunin pakiusap. Maaring sumaksi ang maliit na tao, nakikiusa sa Emperatrice na siya sa atin. Sino ka naman, mukhang isang taong nagsasanay. Sagot sa Emperatrice, maliit na tao Diaquitian. Nag-aral sa bundok Leon at Tiger, medyo nakakaalam ng physiognomy. Sino ang sasaksihan mo ngayon? Sagot sa Emperatrice, sasaksihan ko ang pamilya Su. Ang taong ito ay talagang hindi mabuting tao. Ano ang sinasabi mo? Emperatrice, pakiusap pakinggan. Ang taong ito ay mukhang aking yumaong ninuno. Kaya akala ko siya ang aking ninuno. Sa totoo lang, wala akong kinalaman sa kanya. Handa akong magsabi ng higit pa. Tang, nagmamadali kang tumalikod, takot bang madamay? Sabihin mo, Tulad ng sinabi ng pamilya Su, ang taong ito ay maraming kasamaan. Dahil sa aking pagiging matapang, sinaktan niya ang aking kamay. Ang taong ito ay napakasama at may masamang hangarin. Pakiusap, parusahan siya, Emperatrice. mapapatunayan namin. Jackie Chan, kanina mo itinapon ang pinakamalaking oportunidad sa buhay mo. Ano ang gusto mong parusa sa kanya? Ang taong ito ay talagang karapat-dapat sa parusa. Nagnakaw pa. Ng banal na peach na inihanda ng Emperatrice para sa manugang, dapat siyang mamatay. Iminumungkahi ko, tamaan ng kidlat at gawing abo ang buto. Mabuti, mabuti, mabuti. Ganito rin ba ang iniisip ninyong lahat? Gawing abo ang buto niya, hindi. Gawing abo ang buto ng buong pamilya niya, tumahimik ka. Emperatrice, ano ang ginagawa ninyo? Ang Emperatrice ay may sariling plano, hindi ka dapat nakikialam.
Nanay, sabihin mo, ang plano ng Empatres. Paano ka nakikialam? Empatres, patawarin, nagkamali ako. Hindi na ako makikialam. Walang alam na babae. Empatres, ang hayop na ito ay puno ng kasamaan, hindi mapatawad. Pakiusap, parusahan siya, Empatres. Ah, nga pala. Anina mo sinabi kung paano pausahan, tamaan ng kidlat, gawing abo ang buto. Pakiusap, Empatres, pakinggan, lahat ng ito ay dahil sa akin. Lahat ng kasalanan, handa akong mag-isa ang mananagot. Pakiusap, patawarin ang aking asawa, pakiusap. Nanay, huwag kang magmano. Asawa, ayaw kong mamatay ka, ayaw ko. Hindi ako mamamatay. Mahal kong apo, pinahihirapan ka. Apo, baka siya. Shenner, ano sa palagay mo? Dahil gusto nila ng tamaan ng kidlat. Bigyan natin sila. Mabuti, dalhin ninyo sila. Opo, Ano, bakit kami, Empatres, nagkakamali ba kayo? Empatres, siya ang nagnakaw ng kitsch. Bakit kami ang parurusahan ninyo? mali lahat mali. Empress, may nagsabi ba ng mali at nagalis sa inyo? Kasalanan mo, babaeng mapanira. Dapat sa impyerno ng dila ka mapunta. Empress, kung parusahan mo, siya na lang. Wala akong kinalaman dito. Bakit mo sinabi yon sa nanay ko? Tumahimik ka. Kayong magkakamag-anak na gulo. Ang dami ninyong problema. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magkakasala sa Empress. Matanda ka. Sinaktan mo ako. Patayin kita. Empress, kung may mali akong sinabi, humihingi ako ng paumanhin. Pakiusap, patawarin niyo kami. Patawarin kayo. Kanina, nang away kayo sa iba. Bakit hindi kayo humingi ng kawad para sa kanila? Siya ang may kasalanan, hindi kami. Wala akong ginawang mali, Empress. Ang tanga mo talaga. Wala na talaga. Mahal, ano nangyari sa Empress? Parurusahan ka pa ba? Kasi pinahiya ko ang manugang niya. At apo. Baka pagalitan ako pag-uwi. Ano? Siyempre. Pag-uwi, ayusin kita. Empress, Ang tanga nito, nagnakaw ng peach. Dapat siya parusahan. Unang beses ko narinig, sarili mo ang sinaktan mo. Ang peach na yon, para sa anak ko yon. Kung ilan gusto niya, kung kanino niya ibigay, desisyon niya. Anong anak? Tama na, hindi nila maintindihan tong mga tanga. Sayang lang oras. Tao. Diyos na Panginoon. Siya pala ang Diyos na Panginoon? Hayop, pinakamataas na pinuno ng langit yon. Hindi ba't nasaktan natin lahat ng Diyos? Wakas na. Dalhin niyo silang lahat. Paluin ng kidlat, durugin ang buto. Hindi sila muling mabubuhay magpakailanman. Opo, Diyos na Panginoon. Empress, wala akong alam. Pakiusap, patawarin niyo ako. Paumanhin, Empress. Pakiusap, patawarin niyo kami. Mga tulisan, kung hindi ako dumating agad, sila ba'y mapapahamak sa inyo? Paano siya naging Diyos na Panginoon? Isa lang siyang mahirap. Nagmumura ka pa sa anak ko. Sino mag-akala ang Diyos na Panginoon ay nagpakababa? At naging delivery rider? kaya ikaw talaga? Ano, ang manugang ko pala ay Diyos. Diyos ang tatay ko. Impossible. Ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo na siya. Kinger, ako ang tatay mo. Itigan mo lang ba akong mamatay? Manugang, esensya na. Di ko nakilala ang kadakilaan mo. Nagkamali ako, Manugang. Patawarin mo ako. Pwede bang palayain mo na ako? Pakiusap. Ingat ka, may nakabaon pang kutsilyo sa'yo. Kinger, mali ako. Di ko nakilala ang tunay mong pagkatao. Humihingi ako ng tawad. Magmamakaawa ako sa'yo. At, mali ako. Patawarin mo ako. Luluhod ako, patawarin mo ako. Ate, pakiusap, palayain mo na ako. Diyos, kasalanan ko lahat. Handang magbayad.
Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Di naman kayo nagkamali, takot lang kayo. Paano kung di Diyos ang asawa ko? Itutuloy pa rin ba niyo ang pagpapahirap sa kanya? Ang galing ng manugang ko. Kahit anuman ang maging katayuan ng anak ko, nanatili siyang tapat sa kanya. Empatrice. Anak, tawagin mong lola. Pero tao lang ako. Mababa ang estado ko, di ba kayo nahihiya? Ang ugali ang tinitignan ko, hindi ang estado. Nanatili ka sa anak ko at pinagtanggol mo siya sa panganib. Gusto na kita agad bilang manugang. Paano ako mahihiya? Salamat po, Lola. Ito ang regalo ko sa'yo. Pagbalik natin sa palasyo, marami pa yan. Lola, masyadong mahalaga ang mga ito. Di ko kayang tanggapin. Panimula lang yan. Lahat ng kayamanan sa palasyo, sa'yo na. Mahal, Ibigay sa'yo ni Mama, sa'yo na yon. Mabait kang bata. Nanatili ka kay Shinner. At nagbigay ka pa ng apo sa amin. Karapat dapat ka sa lahat ng ito. salamat, Lola. Seeking, tawagin mong Lola. Lola. Sa hinaharap, sa'yo na ang buong kaharian. Gawin mo ang gusto mo. Lahat ng kayamanan, sa'yo na rin. Gamitin mo ang gusto mo. Salamat, Lola. Mabait na bata. Biyanan, sumama ka na rin sa amin pabalik sa langit. Hindi pwedeng-pwede ito. Noong ang aking anak at si Kinger ay nasa panganib, ipinagtanggol mo sila ng buong lakas. Karapat dapat ka sa lahat ng ito. Maraming salamat, mahal na Emperatrice. Salamat, Inay. Ano, pati si Jianglan ay magiging diwata na. Ako naman ay papatawan ng parusang kamatayan? Hindi. Naku, mali ako. Hindi ko dapat sinamahan si nanay at tatay na apihin ka. Nagkakamali ako. Sila nanay at tatay ang nag-udyok sa akin. At, nagkakamali ako. Bakit ako nagkaroon ng gantong walang kwentang anak? Kung ang anak ko ay si Suking, hindi ako mapupunta sa ganitong kalagayan. At kung ang nanay ko ay si Jianglan, hindi niya ako tuturuan na masama at hindi rin ako mapupunta sa ganitong kalagayan. Papatayin kita. Huwag na kayong mag-away, kayong dalawang mapagkunwari. Napakatanga ko. Kung minahal ko ng mabuti, ang aking anak at manugang, baka naging diwata na rin ako ngayon. Kung hindi ako nagkamali ngayon, lahat ng ito ay ibibigay sa akin. Maaari akong maging diwata. Dalhin niyo palayo ang mga walang kwentang ito. Lanlan. Lanlan, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Isang araw na pag-asawa, 100 ang utang na loob. Kung hindi mo ako ililigtas, siguradong mamamatay ako. Paulit-ulit kitang binigyan ng pagkakataon. Kahit noong nasugatan ka, nakiusap ako sa aking manugang na iligtas ka. At ikaw, ano ang ginawa mo? Hindi ka lang nagsisi. Pinagtaksilan mo pa ang aking manugang. Kung ipagmamakaawa pa kita, hindi ba't pinahamak ko sila? Nagkamali lang ako sa isang igla. Alam ko na ang mali ko. Sawa na akong marinig ang sinasabi mo. Palagi mong sinasabi yan, pero mabilis kang muling nagkakamali. Nagsisisi talaga ako. Dahil noon ay napakalambot ng puso ko. Kaya't naging abusado ka. At hindi ka nagsawa. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang pagiging malambo ang puso ay pagtulong din sa masama. Hindi. Sa pagkakataong ito, talagang magbabago ako. Maniwala ka sa akin. Talagang magbabago ako. Nagkakamali talaga ako. Matagal na tayong diborsyado, di ba? Ikaw na lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Kung hindi mo ako ililigtas, talagang mamamatay ako. Lanlan, napakalupit ng puso mo. Kung hindi mo ako ililigtas, magpapakamatay ako kasama mo. Hayop, hindi ka karapat dapat maging asawa. Lalo na maging ama. Lumayo ka sa akin. Dalhin niyo palayo. Suking, pinabayaan mong patayin ng asawa mo ang kanyang ama. Magbabayad ka rin. Ihila siya palayo. Napakatalino mo, Rina, at mabilis kang nagbago ng isip. Pasensya na. Masyado akong mabait noon kaya nangyari. Nainapi ang anak ko at manugang ko. Hindi na maulit yon. Umuwi na muna kayo sa Immortal Realm. Ihanda ang aking sasakyan. Pauwi na tayo. Sandalo, opo.